February 5, 2024, araw ng pag-aalis ko papuntang South Korea. Alas 5 ng umaga, umalis na ako papuntang DMW. Dahil kailangan alas 8 ng umaga nandun na kami lahat. Nakatayo akong sumakay ng bus galing Cavite hanggang PTEX. Iniwan ko pa yung malita ko dahil gabi pa naman ang alis namin. Pidos kasi namin at magbabayad na rin ng uwa at pag-ibig. Dati nung umalis ako 2017, wala pong ganito, may libreng pagkain. Kung may libreng pagkain, nadagdagan naman ang mga bayaran. Sa mga nagtanong kung magkano ang nagastos ko ngayon, ang nagastos ko ay aabot ng 60,000 lahat-lahat na yon. At ito na nga hinihintay namin ang mabigyan ulit ng legendary jacket. Ang daming pagod bago makuha ang jacket na to. Sa mga time na to ay patapos na kami at papunta na kami ng airport. At sa mga nagtanong kung may babae ba kami, ayan po nakita nyo na may babae kaming kasama. Konti nga lang sila. Lahat pala kami paalis ng February 5 ay mga sincere worker. Pangalawang balik na sa South Korea. Habang nasa airport kami, hindi pa kami nakapasok ng immigration, nandun pa rin yung kaba namin. Yung naging leader pala namin dyan ay yung babae. Isa sa mga rason kung bakit bumalik ako ng South Korea dahil sayang yung opportunity na binigay sa akin ng boss ko. At siyempre, yung makakauwi tayo ulit ng milyon. Kadalasan makikita mo sa mga mukha nila, malulungkot. Dahil nga alam na nila ang buhay sa South Korea, na alam lang mahirap ang trabaho. Pero kailangan bumalik para sa pamilya. Sa mga time na to ay nakapila na kami papasok ng immigration. Nag-usap-usap nga kami dahil yung iba over baggage na. At ako naman yung dala kong tuyo at sardinas. At nung nakapasok na nga kami sa immigration, kumain kami sa OFW Lodge. Libre ang mga pagkain dito para sa mga OFW. Maganda dito habang naghihintay ka ng eroplano. Pwede ka kumain at pwede ka mag-coffee. Magandang programa to para sa mga OFW. Dahil sobrang mahal ang mga bilihin pag nakapasok na sa immigration. At kapag lobat ka naman, pwede ka mag-charge dito. May charging station dito. Marami silang pagkain na libre lang para sa mga OFW. Kung napapansin nyo, kunti pa lang kami. Dahil yung ibang mga kasama namin, hindi pa alam na may libre pagkain dito. At ito nga, dumating na sila. Ang dami nila, nakapila. Sigurado ako magutom pa to dahil matagal kami nakapila sa immigration. At siyempre nauna kami dahil updated kami pagdating sa pagkain ng kasama ko. Ayun, nagbibideo. Sayang din kasi kapag hindi mo alam at bumili ka ng pagkain sa loob, sobrang mahal. At nawala na yung kaba ko nung nasa aeroplano na kami. Dahil sigurado ako makarating na kami ulit ng South Korea. 4 na oras pa lang biyahe namin at 11:50 kami umalis. At alas 5 ang arrival namin. At nung nakita ko na nga ang Incheon Airport, medyo nalungkot ako dahil ang layo ko na sa Pilipinas. At sa wakas, nasa Korea na kami. Sa mga time na to, lahat kami ay pagod at puyat. 1 day before flight kasi kailangan namin magpa-swab test. Kaya 2 araw kaming puyat. At ito nga, habang naglakad kami, nandun pa rin yung kaba namin hanggat hindi kami makalabas ng airport. At may medical pa kami bago kami kuhanin ng mga amo namin. May mga cases kasi na nagpositive sa TB at napauwi sa Pilipinas. At nung nakalabas na kami, ito nakapila na kami sa aming mga bagahe at may magsundo sa amin na bus. Dahil nga may medical pa kami at bawal pa kaming kumain. Umaga ng alas 8. Saka kami sinundo ng bus papunta kung saan kami medical. At sobrang lamig dahil nag-snow pala ng umaga. Sobrang tagal namin naghintay dahil alauna pa daw ang medical namin. Halos 4 na oras ang hinihintay namin bago kami na medical. Puro tubig na lang kami habang hinihintay namin yung medical namin. Dito pala kami dinala. Kung makikita nyo ang ganda, sobrang laki. Ito pala sa Incheon, sa Monhak Stadium. Sa mga oras na to ay malapit na kami matapos medical. At sinusundo na kami ng mga kanya-kanya naming amo. Pagkatapos namin ng medical, uupo kami at maghihintay na lang kami sa aming mga employer. Sa mga oras na to, kukunti na lang kami. Yung iba sinusundo na. Ako iniisip ko kung sunduin pa ba ako ng amo ko. At ilang sandali na lang dumating din ang amo ko at sinundo na ako pauwi. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood.